Magandang umaga mga kabay. So meron po akong approved repair dito. Job number 39726. So ang model pala nito mga kabay, D25811. So ito yung 5 kilos jackhammer ng DeWalt mga kabay. Puro lang po ito tibag. Ayan. So ang papalitan po dito mga kabay, ito po, connecting rod. Tapos yung kanyang tawag na ito, lip seal. Dito yan sa unahan, ayan. Kung mapapansin nyo, wala na po siyang lip seal. So ito yung kaya sinama ko sa estimate. Tapos yung o-ring niya mga kabay, ito. 4 na o-ring. So ito, para yan dito sa seal. Ito naman para sa striker tsaka piston. So tara mga kabay, samahan nyo po ako, kakabit natin. So ayan mga kabay, natanggal ko na yung mga screw. Ayan. So, ito kasi pag nagpalit tayo ng o-ring, kalas lahat ito mga kabay. Hindi siya katulad ng ibang jackhammer na yung spindle lang ang bubuksan, takip. Ito lahat. Kalas lahat siya. Walang matira. Ayan. Kailangan mo siyang kalasin. So, tatanggalin natin yung wiring niya mga kabay. Ayan. Gamit po kayo ng lungnos pag tinanggal nyo yung wire niya. Dalawa lang naman to. Pangatlo yung sa electronic. Yan. So kalas po siya lahat. Tapos ito. Hindi pala to nakalas mga kabay. Nakalimutan. So sa mga gusto magpa-repair mga kabay, punta lang kayo dito sa Powerman Hardware, 530 T. Alonso, Santa Cruz, Manila. Ayan. Kailangan kalasin lahat. Pagkatapos ito naman sa dulo. So ayan. So yung lock dito mga kabay, gamit lang kayo ng matulis. Ayan, kung wala kayong pangtanggal ng kung wala kayong pangtanggal ng circlip. Tapos pag umangat na siya mga kabay, ayan, nakaangat na yung lock niya, pwede nang sungkitin ng flat screw. Ayan. Tapos tanggal. Ayan. Pag di nyo pa kabisado mga kabay, tandaan nyo lang kung paano nyo kinalas. Kasi pag nagbaliktad yan, hindi yan magsasara. So, syempre, ingatan nyo yung bulitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 po yan. Yan po yung lock. Tapos ito, pag matigas, gamit kayo ng flat screw. Sungkitin nyo dito. Yun. Kalas na. Yan. So, ang daming kakalasin mga kabay. Bago natin madukot yung ano niya. Yung spindle, ito muna, kakalasin muna natin yung lock. Gagamit talaga kayo dito ng clip remover, yung pabuka. Ayan, para matanggal nyo yung lock. So pagkatapos nyan, ito, pihitin nyo. So yun, merong may langis, hindi pa pala ito nalinisan mga kabay. So ayan mga kabay, pagtanggal naman ito, rubber mallet lang. Ayan. Hanggang sa umangat siya. So may langis mga kabay. Ayan. Hindi naman siya ganun kadami. Konti lang. Ayan. Marami nga pala. Wala ko konti lang. Hindi ko pa pala ito nalinisan mga kabay. Yan. So bago natin ikabit yung kanyang o-ring tsaka yung connecting rod nya, lilinisin muna natin ito. Hindi ko na po ipapakita paglinis dahil mahahaba lang po yung video. So mamaya papakita ko ulit ito kapag malinis na, saka natin ikabit yung o-ring tsaka kanyang connecting rod.
So yan mga kabay, nalinis ko na po siya. So ito na po yung piston. Putol po yung connecting rod niya, kaya pinalitan ko siya. So sa pagkalas nito mga kabay, ayan, susungkitin nyo lang ito. Ayan. At syempre dahan-dahan lang dahil nababali po yan. Tapos sundutin nyo yung pin palabas. Ayan. Tapos hugot. Tapos pagkabit, lagay nyo lang yan dyan. Tapos lagay nyo ulit yung pin. Ayan, nakalas. Yun, may naiwang ano, naputol. Ayan. Lagay nyo lang dyan. Tapos suksok nyo yung pin. At syempre balik natin yung lock nya. Yan. So okay na. Naikabit na yung bagong connecting rod. Syempre tanggalin natin yung o-ring. Papalit tayo ng bago. Yan. So okay na yan. So striker naman mga kabay, ganun din. Sungkitin nyo lang yung o-ring na luma. Tapos palit ng bago. Yan, okay na. So itong dalawa mga kabay, dito po yung nakakabit. Mapapansin nyo, ito yung lumang o-ring. Yan, dalawa. So yan po yung ipapalit natin dito. Yan. So ganun lang ang forma niyan. So pwede na natin siyang asimbulin mga kabay dahil naikabit na natin yung kanyang connecting rod. So asimbulin natin to. Syempre yung spring na tinanggal natin kanina. Ayan. Tapos ito. Hindi siya pasok mga kabay. So ayan mga kabay, lagyan lang natin siya ng grasa. Lagyan natin dun sa loob. Ganyan lang kadami. Bago nyo ilagay yung ito muna pala. Yung striker nya. So yung nakausli mga kabay, yun po yung papunta sa labas. Yan. Ganun po ang forma niyan. Yan. So suksok nyo siya dito. Tapos lagyan nyo siya ng grasa. Tapos sabay tulak. Yan, bago yung kanyang piston. Susunod itong piston. Tapos tulak mo siya. Yan. Kailangan hanggang dyan lang siya mga kabay. Yan, ganyan lang. Para pagpasok mamaya nito, pag ganyan ang forma niyan mga kabay. Yan. So okay na tayo dyan. Balik natin dito. So mauna yung yung bakal mga kabay, ito. So ang forma niyan sa ilalim mga kabay, nakaganyan yan. Yan, nakaganyan siya. Hindi siya ganyan. Pag ganyan. Yan. Tapos lalaglag natin yan dyan. Yan. Tapos sunod ito, yung plastic. So meron niyang slot, ayan, para pumasok. So pagkatapos ng mga kabay, pwede na natin lagyan ng grasa ito. Ito. Paikot. Yan. Tapos, pwede na natin siyang ipasok dito. Tapos alug-alugin mo lang siya hanggang sa lumapat siya. Kailangan lalapat siya. Yan. Sumansik na yung grasa. Hindi pa siya lumapat. Bakit kaya? Ayun. Bumaba na siya mga kabay. Tapos ayos lang natin yung kanyang o-ring. Ito. So nakalas siya mga kabay. Nakalas siya. Dapat dyan siya.
Ayan mga kabay. Lumapat na siya. Pupukin lang natin ng ayan, rubber mallet. Kung walang rubber mallet, pwedeng martilyo, dahan-dahan lang. Tapos lagay natin yung lock. So gamit kayo ng nakabuka na circlip remover. Ayan. Tapos pag napasok na, sabay tulak ng flat. Yun. Pag tumunog, ibig sabihin pumasok siya sa kanyang dapat na kinalalagyan. So ang sunod mga kabay, yung crankshaft. Ayan. Mapapansin nyo mga kabay, ayan po yung cylinder, connecting rod. Ayan. Kailangan nakasintro po yan. Ayan. Dapat nakaganyan siya. Ayan. Para pagpasok nitong crankshaft, hindi kayo mahirapan magpasok. Okay. Ayan. So papasok lang natin yung crankshaft nya. So yan mga kabay, napasok na natin yung crankshaft. Lagyan natin ng grasa dito. Ayan. Pagkatapos nyan, pwede na natin ilagay yung ito. Uga-ugain nyo lang, rubber mallet ulit para pumasok. Tapos screw. Yan. So yan mga kabay, isang screw na lang. So ayos na. Sunod yung kanyang baffle. Yan. Tapos syempre screwhan din natin. Kulang ng dalawang screw. Punta yun. Ito. So ayos na mga kabay. So pwede na natin siyang lagyan ng langis dito. Wala ang langis mga kabay. So tansyahin nyo lang mga kabay. Huwag lang sobrang dami. Siguro mga 3 ganito. Yan, pwede na yan. 3 cup. Yan. Isa. Dalawa. 3. Yan, pwede na yan. At syempre yung takip. Ito po yung takip niya. Yan. So ayos na mga kabay. Yung ano na lang ang ikakabit natin, yung kanyang spring tsaka yung lock ng bala. Syempre mauna ito mga kabay. Yan. Tapos sunod ito. Diin nyo lang. Pag di kaya, paluin nyo. Yan. Pumasok na. Yun. Tapos para hindi kayo mahirapan dito sa bulitas mga kabay na malalaglag, lagyan nyo siya ng grasa. Bawat butas. Yan. Para dumikit yung bulitas, hindi siya malalaglag. Bago nyo ilagay, lagyan mo na ng grasa. Yan. Tapos lagay nyo yung bulitas. Kasi malalaglag yan pag wala siyang walang bulitas. Ay, walang grasa. Ba't nagkulang ng isa? Ayun. Sunod yung spring. Ito. Yan.
Tapos ang sunod mga kabay ito. Ayan, hindi siya paganyan mga kabay ha. Paganyan. Sa taas ito. Ito yung sa ibaba. Ito ang sa taas. Yan, paganyan siya. Yan. Tapos ito. At syempre balik natin yung lock. So pagkabit niyan mga kabay, gamit lang kayo ng flat screw. Hindi makikita. Ayan. Flat screw lang. Yan, pero syempre ingatan nyo dahil baka tumalsik. Talsikan yung mata nyo. Tapos ito. Didiin nyo lang. Yan. So syempre testing natin kung kakapit. Hexagonal po yung bala nya. Yun. Ayos na. Kalasin natin. So ang sunod natin ikabit mga kabay yung kanyang field coil. Kabilang natin itong mga nakaharang. Ayan. So ito po yung sunod. Yan. Tapos syempre iskruhan natin. So yan mga kabay, na-iskruhan na natin yung 4 na screw. Balik natin yung carbon. Yan. Tapos yung kanyang handle. So kung paano nyo kinabit kanina mga kabay, paano nyo binaklas, ganon din yung pagbalik. So kabit natin yung sa electronic nya, yung sa module. Yan. Tapos suksok lang natin dito. Yan. Tapos yung sa kanyang field coil, ayan. Balik lang natin ito. Gamit lang kayo ng long nose mga kabaya para hindi bumaluktot yung terminal. Yan. Ganon din sa kabila. Hindi naman yan magkabaligtad dahil hindi siya abot. Yan. At syempre ayos natin yung kanyang wiring. Yan. Bago natin siya iskruhan. So yan mga kabay, na-iskruhan na natin. Balik na natin yung takip. Ayan. Tapos yung kanyang selector. Ayan. Tapos sa kabila. At screw. So bago natin kabit yung takip, andarin muna natin kung masiklab o hindi. So okay siya mga kabay. Lagyan na natin yung takip. Tapos iskruhan natin. Yan, is na. So syempre kailangan natin i-testing kung gagana. Testing natin dito. So ayos na siya mga kabay. Meron na siyang tibag. Kung dati wala, ito ngayon meron na. So yan lang mga kabay, maraming salamat sa panunood. So ulitin ko, ang pinalitan natin 4 na o-ring tsaka connecting rod. So maraming salamat mga kabay sa panunood at pa-like and share na rin po. Bye bye.